People are confused. Bakit siya kumakampi sa hindi niya kamag-anak, kapatid niya, at ang kapatid niya na namumuno ngayon ng bansa, bakit niya inaaway? Ako, Karen. Pagtapos ng eleksyon, tama na yun. Kasi parang in-aid lang yan. Parang gusto lang talaga makakuha ng publicity tungkol sa eleksyon. Ano tayo magagawa? Nako, Senator Amy Marcos, binabanatan ka ni Bonjing. Yan na nga ba sinasabi natin noong kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang aangas nyo. Yang si Nicolas Torre, kulang na lang kalad ka rin itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi man lamang hinarap sa competent judicial authority. Kahit sa ating saligang batas, pinag-uutos na dapat respetuhin, galangin ang karapatan ng bawat Pilipino. Anong ginawa ng administrasyon ni Marcos Jr.? Winarak hindi rin respeto ang karapatan nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Gayon, ang lakas ng loob mong ibida sa amin, yung due process na yan. Pero bago natin panoorin yung ambush interview na yan, itong si Bonjing Remulla, tanggal ang angas niya dito. Yan na nga ba sinasabi natin, tanggal ang angas ng mga aso ni Marcos Jr. Diyan sa kinahaharap nilang problema sa ombudsman. Pero bago lahat ng yan, isang like at isang subscribe, masaya na tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang sa baba. Dito rin sa video na to, pag-uusapan natin ang pinaka-latest na interview. Nitong si Amy Marcos, in-interview siya nitong si Ma'am Ping, and nitong si Ma'am Karen Davila. Ito, ayan, meron siyang interview sa ANC. Pag-uusapan natin yan, pero unahin na muna natin itong kay Bonjing Remulla. Game! For you to comment ako and to submit your affidavit. Ano pong mangyayari sir? Sasagot ka. Nagsumiti na kasi siya ng counter affidavit niya. Doon siya kinahaharap nilang problema sa ombudsman. Na ngayon, talaga namang hindi sila magkanda-ugaga kung anong gagawin nilang explanation doon sa pagdukot at pagpupadala sa The Hague, Netherlands dito kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. We will answer. Sir, ano po yung lalamanin nitong sagot po ninyo? Sasagutin namin yung bawat issue na nilabas doon. Na everything that happened was within legal bounds. Lahat naman yan according to law. Kaya it's actually the complaint itself. Parang na-weirdan ako kasi hindi naman committee report. But why the haste? Why not wait for the committee report? Doon kay dating kung dito kay Amy Marcos, bakit hindi mo nahintayin ang committee report? Yan ang sinasabi niya. O bakit doon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Bakit hindi man lamang pinapasok ito kanyang anak na vice presidente ng Pilipinas? Bakit hindi man lamang huminintay ang desisyon ng Korte Suprema? Ngayon, hinihintay nyo yung committee report kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang daming dapat hintayin, hindi nyo sinunod. Dahil napakawalang hiya mo pala, Boying Remulla. Anak ng toko, napakawalang hiya mo. Kaya dating Pangulong Rodrigo Duterte, paglapag niya ng umaga, gabi, dinala niyo siya ng The Hague, Netherlands. Pambihira pagka nga naman tinamaan ka ng mga bangag. That's a committee investigation. What was contained was a chairman's report. So that's a little strange. But anyway, we'll answer it. But sir, do you Sagot, think this tama will be yan. enough Sagot kayo. for Senator Ivy once na you submit your explanation? Pagtapos ng eleksyon, tama na yun. Kasi parang in-aid lang yan. Parang gusto lang talaga makakuha ng publicity tungkol sa eleksyon. Ano tayo magagawa? Sir, Nako, Senator Amy Marcos, binabanatan ka ni Bonjing. Kesyo, pagkatapos daw ng eleksyon, parang alam na niya tirada mo. Parang alam na niya karakas mo. Na pagkatapos ng eleksyon, magpaparinig ka na naman. Kakampi ka na naman ni Boying. Hindi, kabisado ka na eh. Kumbaga, hubad ka na. Hindi lang yung mga taga-suporta ni Tatay Digong ang nakakaalam sa karakas mo. Kahaba-haba ng panahon na binabanata ng mga Duterte, no comment, basta para ako sa taong bayan. Hindi na ako magsasalita dyan. Puro parinig. Di ba? Ngayon, maging ito si Bonjing, binabanatan ka na. Yan ang problema kasi sa'yo. Ika nga, para kang pulis doon sa mga sinaunang pelikula. Di ba? Pagkatapos na ang bakbakan, doon sila lumalabas. Wala na, tapos na bakbakan, nasa dahig na si Tatay Digong. Yan ba? Parang sinaunang pulis. Yan si Amy Marcos. kay Pulong po, meron din daw pong complaint na final po sa
parang Boyfriend sa... boyfriend. Yeah, I was told about it. There's also a CCTV, but Kulong is saying na baka daw fake po yung video. Now, we will look into it. We'll let the prosecutors handle it. Hindi naman ako nagdidictate ng gagawin ng prosecutor. We give enough leeway and very transparent ang process dito sa DOJ. Sir, on Friday po si VP Sara is scheduled for a PI dito po sa DOJ. Okay. Meron po bang special preparations? Meron po bang hindi yung kampo niya? Well, she will have the PSG with her here. Open naman sila, pwede naman sila pumunta rito to secure the premises. And it's going to be the call of the Prosecutor General. Hindi po ako nag-handle ng preliminary investigation. Sir Anson Ke, meron po pa tayong bagong update on that? Anson Ke, I will be meeting with some of the police officers this afternoon. Nakakausapin ako. Okay, dyan. Tatanong ko na rin. Possible pa ba sir na maibalik yung ransom money? Kasi may ilang kongresista na Laya ang sinasabi ko sa police, dapat hanapin nila yung ransom money at ibalik sa pamilya. Nako, yari tayo dyan. Kausapin ng mga pulis na ibalik yung ransom money sa pamilya. Kawawa naman yung mga pamilya, ha? Nagbigay ng ransom, tapos, ginurgur pa rin. Hoy, mga pulis, hanapin nyo daw yung ransom money. Naku, baka pinagati-atian na yan. Ano na yan, malabo pa sa sabaw ng pusit, ika nga. No, That's very basic sa kidnapping cases. Okay? Sir, meron kayong gusto bang idagdag? May nakakalimutan ba kami? Hindi naman, ano lang yan, ano? hindi lang clear talaga yung procedure ng ombudsman. Anyway, we'll still answer it. Pero hindi malinaw ang procedure kasi dati, pero fact-finding yan. yan ang sinasabi natin. Procedure. Oh, diyan kayo magaling. Pag kayo may procedure. Yung dating Pangulong Rodrigo Duterte, kahit napakalinaw na ng procedure, hindi nyo sinunod. Diba? Yan ang problema natin. Binibitan nyo ngayon, procedure. Anong procedure? Kung ikaw, dinakip, meron kang karapatan na pumili ng sarili mong abogado, makita ang iyong mga mahal sa buhay. Di ba? Marami kang karapatan. Anong ginawa nyo sa mga karapatan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Procedure. Merong katapusan ng lahat, Bonjing. Baka magalit tayo pala niyan tinatawag na Bonjing. Boyeng! Merong katapusan ng lahat. Huwag natin isipin na habang buhay, makapangyarihan tayo. DOJ Secretary tayo, untouchable tayo, Remulla tayo. Darating ang panahon, iikot ang bola. At baka pagka umikot ang bola, hindi pala bola, gulong. Baka pagka umikot ang gulong, naku, baka din yung magustuhan ng mga susunod na kabanata. I was to publish yan. Yung ngayon, parang hindi na tumaan sa fact-finding. Basta dire-diretso kagad sa amin. So, we'll see. Anong fact-finding? Ba't kailangan ng fact-finding? Merong interview ang iyong kapatid kay Pinky Web na ibinibida niya na ano yan, collaborative effort, team effort, nag-usap-usap kami nila Anyo, nitong si Gibbon, di ba? Anong fact-finding? Lahat, yung mga facts nasa nasa social media na, nasa interview na, nasa mga kayabangan na ni Torre, di ba? Hindi niyo pinapasok itong anak ni dating Pangulong Rodrigo. Ano fact-finding? Dapat yung fact-finding na yan, ginawa nyo nung panahon na inuhuli nyo si Tatay Digong. Diba? Dinala nyo muna sa competent judicial authority. Hindi nyo pinamigay ang kapwa Pilipino nyo. Kaso ang problema, pinamigay mo, Brad. Kaya kailanman, yung pangarap ng pamilya nyo na magkaroon ng senador sa ang kaninyong mga Remulla, malabo pa sa sabaw ng pusit. Tandaan mo, Boying, kailanman, hindi magkakaroon na senador na Remulla. Alam naman namin, yung mga pakay nyo yung dalawang magkapatid dyan sa DILG at dyan sa DOJ. Di ba? Ginagawa yung stepping stone yung mga ahensya na yan para maging senador. Yun yung main goal dyan. Pagkatapos ng senador, mga ambisyoso yung mga tao na yun Vice President, tapos Presidente. Hindi naman nila gagawin lahat ng kabalbalan na yan kung wala silang pinaplanong madilim. Kasing dilim ng kulay ni Boying. Tayo ba dilim-dim naman ang kulay natin?
Ah, pero mas madilim ang kulay ni Boying. I will not insinuate anything. I'm just saying, yung rules na tinitingnan namin, parang hindi nasunod. O yun! Yung rules daw na tinitingnan nila hindi nasunod. Eh yung rules na dapat tignan noong inaresto itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, bakit hindi ka nag-iiyak dahil walang nasunod? Di isa. Hindi pinapasok ang kanyang anak. Ha, hindi pinapasok ang kanyang mga doktor, mga abogadong. Di ba? Abogado ko si si Inday, papasukin niyo dito, pinapasok. Yan, no. Ngayon, kayo naman ngayon ang naghahanap ng proseso. Pero kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, lahat ng karapatan ni Tatay Digong binasura nyo. Di ba? Yun naman ang totoo. Yun ang realidad. Yun ang sinisigaw ng karamihan sa ating mga kababayan. Hustisya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Justice. Bring him home. Di ba? Dahil nakita ng mga kababayan natin kung gaano kagagago yung pinaggagawa nyo kay Tatay Digong. Itong si... ikaw kumukumpas niyan eh. Di ba? Ikaw nga nagbumibida dyan sa ano eh. Oh. Shot call mo. O, sabi mo na, maayon sa batas. Kulang na lang, ano sabi nitong ang tawag nito, itong si Torre. Kakalad ka rin niya si Tatay Digong. Hindi pa papasukin yung mga doktor, hindi papacheck. Ang daming nalabag sa mga karapatan ni Tatay Digong. Proseso daw ngayon ang hinahanap ni Bonjing. Ayaw niyang Bonjing, baka magalit. O dito na ho tayo sa naghain ng problema sa kanila sa ombudsman. Pakinggan ho natin itong si Senator Amy Marcos. Naku, mamaya na ho natin pag-usapan to. Itong muna kay Amy Alright, tayo. joining us now on Hot Copy, Senator Amy Marcos. Senator Marcos, good morning to you. Yes, good morning. Kumusta na kayo? Alright, Okay lang, you okay lang, said madam, okay lang. kailangan mangibabaw ang katotohanan. And that would be at the expense, essentially, of your brother's approval, the president's approval on how the arrest of former President Duterte was handled. Clearly, you do not believe that he had the power or that was the right manner to do so. Tama ba yun, ma'am? Masalimuot yung tanong mo. Ano ba yung tanong? Ang nakikita ko lamang nung tinangay si Presidente Duterte at dinala sa ibang bansa, lahat tayo ay nayanig. Naiyak ako at katulad ng marami, nabigla kung bakit tinangay ang isang Pilipino, matanda na, may sakit, dinala sa ibang bansa. Bakit? Binaliwala na ba yung ating husgado? Wala na bang kakwenta-kwenta lahat ng huwes sa Pilipinas? Wala na bang rule of law sa atin? Talaga bang failed state na tayo na kinakailangan sa ibang bansa? At talagang pinilit ko na magkaroon ng investigasyon dahil responsibilidad to. I'm the chairperson for foreign relations, and it was the first time that we encountered a case, really a case of first impressions to do with the ICC and the Interpol, and I felt obliged to look into it and find out the truth, if only to calm everyone's nerves, everyone's fears and anger that was demonstrated more than amply in the streets. So, wala namang kinalaman sa aking kapatid. Ang nais kong malaman, talagang ano ba nangyari at karapat-dapat ba? Doon naman tayo nagsimula ng investigasyon. Hindi, parang sabi naman ni Boying Remulla, ano lang yan? Election lang yan, medyo mileage lang daw yung ginagawa mo na yan. Naku, binibira ka ni Boying, madam. Paano ba yan? Di mo ba siya sasagutin? At the very start, if you recall in October, when the filing for candidacies began, I already declared I'd be independent of the Alianza and of any other alliance. May masamang kutob ako eh. I had this really bad feeling that horrible things would happen. But I didn't really think it would go this way, that it would actually be this bad. At ayoko yung bardagulan sa politika. Yun lang naisip ko eh. I just turned up because it was Lawag, it's my son, okay. Oh, narinig nyo. Ayaw niyang bardagulan sa politika. Di huwag ka pumasok sa politika. Nakananto ko yung mga Pilipino nga nakikipagbardagulan para sa inyo. Tapos kayo mismo ayaw niyong bardagulan. Dating Pangulong Rodrigo Duterte nga nakikipagbardagulan. Ikaw, di ka huwag ka magpolitika.
Ganun lang naman kasimple yan, Aimee. Kung ayaw mong bardagulan, umalis ka dito. Nakananto ko eh. O, tanungin ko kayo, Attorney Vic Rodriguez o itong si Aimee Marcos? 10,000% Attorney Vic Rodriguez ako. Yon, may prinsipyo, may paninindigan. Di lang basta-basta nagpaparinig. Ito kasing ali na to, puro parinig noong una. Ngayong wala na si Tatay Digong. Ngayon siya, dapat ganito, dapat ganyan. Ulo ko. lang. Pero hindi ko na sinisiputan lahat at I basically relied on local friends to campaign. Yun lang. Pero yung investigation had to carry on. Okay, so you brought it before the ombudsman, and the ombudsman acted quickly on your complaint. The ombudsman is asking the personalities to answer the allegations within the days that are required. I wanted to ask you, what do you believe under Republic Act 9851? No less than Senior Associate Justice Carpio, who, by the way, is not politically aligned with you or President Marcos Jr., says that under RA 9851, the widespread murder or willful killing of civilians is considered a crime against humanity, and therefore the persons arrested may be brought to court before authorities, so the president can decide to surrender a Filipino citizen. What do you make, Senator, of RA 9851? Yes, mahabang diskusyon namin yan sa hearing, and we also involved further experts such as Justice Ascuna, who was part and parcel of the framing of the Constitution. In addition, we also had legal consultants, we had attorneys and constitutional lawyers. Ang dinidiscuss namin yung 9851, particularly Section 17, there's no dispute regarding crimes against humanity, but the dispute revolved around surrender versus extradition. They were claiming that it was surrender. The Secretary of Justice indicated that it was surrender, when in fact the reference in the Interpol sheet was to extradition. Extradition, as we know, has just been ruled upon in a very critical case last year, yung immigration versus UNLE. Ang dami-daming kondisyon. Mga 8 yata yun na kinakailangan may hatol galing sa local court and so on. And in fact, the surrender that government was claiming is limited only to foreigners. So dapat hindi ginawang surrender katulad ng nangyari. But is that right? Dahil maliwanag naman na Pilipino siya. Kaya hindi dapat sinusurrender ang isang Pilipino. Okay, but Senator, does RA 9851 state that it's only for foreigners? It doesn't state right here that it's only for foreigners. Yes, what happened apparently when you investigate the records and the transcript, na tanggal yung surrender of foreigners. But it's very, very clear in the original draft. It's also there in the discussions. And for some mistake, there's been a failure to include the fact that surrender refers to foreigners. I think this is also constitutionally mandated because Filipinos do have a right guaranteed by the Constitution to live in their own homeland. Yung extradition, kapag magpapalayas ka, napakadaming kondisyon eh. Kaya kinakailangan siguro yun na, yung in aid of legislation. While we have to give the constitutional mandate to the ombudsman to punish and investigate erring public officials, the Senate and the Congress can actually amend 9851 so that it's clearer. In fact, the extradition law in the Philippines was written by my dad, so I think I typed it up because I remember it quite clearly, and it's very, very old as well. Okay, so Senator, to leave this particular topic, clearly it wasn't extradition, pero naniniwala po kayo lumampas sa kapangyarihan ni Pangulong Marcos Jr. ang ginawa niya ng pagbigay, pag-surrender kay dating Pangulong Duterte sa The Hague. Nilabag po niya ang batas. Hindi maliwanag
kung sino ang nag-order. Tinatanong nga namin pero sabi nila executive privilege. Tapos nung bandang huli ang sinabi si Secretary of Justice, si Boying Remulla, sabi niya siya daw nag-order. So hindi po maliwanag kaya nahihirapan ako and I'm having a difficult time deriving witnesses because subpoenas have not been signed. Not a single one has been signed by the Senate President. And even the single person we held in contempt. First time ko mag-contempt, hindi ako mahilig niyan ay rinilis ka agad-agad. So sabi ko sa ombudsman na lang tayo umasa pagkat hinaharang itong investigasyon. Mukhang ayaw nilang mabuko at mailabas ang katotohanan. Pero natuwa naman ako sa ombudsman kasi ang issue ay talagang umaksyon agad at hindi nasayang yung panahon ng lahat. Ipinalagay kong nakita ng ombudsman ang kasinungalingan at mga butas sa testimonya at kilos na lumitaw sa 3 pagdinig ng Senate Committee. Pero Senator, President Marcos Jr. had a press conference right after the surrender. And he said the government had no choice but to cooperate with the Interpol, which means essentially he gave the go signal or he ordered, but clearly he agreed to the surrender. Kasi nag-press con po siya So, yes, I'm aware of that. Narinig ko nga na may obligasyon ng Pilipinas at siguro yun ang pagkasabi sa kanila ng mga advisor at maliwanag naman na ang Pilipinas ay hindi nasakop ng ICC. This is way too late as recently underscored by the defense attorneys also at the ICC of President Duterte. At the same time, it's very clear that the Interpol was merely forwarding an email, a request for information to the Republic of the Philippines, and that in fact, President Duterte is not in any way wanted by the Interpol. As a matter of fact, those who are familiar with the Interpol are very clear that no red warrant was sent out. In fact, it was only a diffusion order because it was political or suspiciously so, which would be against the Constitution of the Interpol in Section 3, Article 3, ang liwaliwanag. Kapag politika, ayaw nila sumali. oo. So, ganito, Senator, ang tanong ng marami, why would Senator Amy Marcos go as far to defend the Dutertes, to stand by the Dutertes, over your own brother? You've been quoted as saying, Senator Amy Marcos has said, I cannot bear what was done to President Duterte. And yet, ang tanong ng ilan, what about the Vice President threatening to have your brother assassinated? Or the Vice President threatening to throw your father's remains in the West Philippine Sea? So, people are confused. Bakit siya kumakampi sa hindi niya kamag-anak, kapatid niya, at ang kapatid niya na namumuno ngayon ng bansa, bakit niya inaaway? Ako, Karen, Nako. Mabigat yung tanong nitong si Ma'am Karen Davila, no? Mabigat-bigat ho yun. Pero ang mabilis na kasagutan dyan, Ma'am Karen, ang issue kasi dyan, noong mga naunang panahon, tahimik yan si Tita Amy. Ngayong eleksyon, tumatakbo siya ng pagkasenador at ang lagay parang matatalo ho siya. Kailangan ho niyang gawin lahat ng mga bagay na yan para manalo siya. Yun ho, yun. No? Hindi mo pa alam, yun. Para makuha ang simpatsya ng mga taga-suporta nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ganun lang naman yun. Simple lang naman ho yun. Ganun lang naman yun, Ma'am Karen. Ang sagot doon, Senator. Hindi mo ako magagawang defensive kasi wala akong kasalanan at wala akong ipagtatanggol sa ginawa ko. Eto, wala itong kinalaman sa Marcos o Duterte. Sabihin ko ang totoo, ito Di pwede, madam. Di pwedeng walang kinalaman sa Marcos o Duterte yan. Dati kalaban nyo, mga dilawan, bigla naging mga Duterte. Nakanantokwa, mga walang iya talaga tong mga Marcos na to. Lahat ng humaharap sa kanila, talagang tinatrabaho nila. Di ba? Kaya panahon ng tatay niya, mga Marcos. Ngayon ay mga dilawan. Nung alam nila na nadurog na ng Duterte ang mga dilawan, wala na ho talaga sa picture ang mga dilawan na yan. Sino yung magiging presidential candidate nila? Pili ho kayo.
Lenny, Bam Aquino, Kiko Pangilinan, kahit alin ho dyan, patapon lahat yan. Ang talagang nakikita lang na ho nila na magiging susunod na presidente si VP Sara, kaya yun ang pinupuntirya. Yan ang ginawa ng kapatid nito si Marcos Jr., talagang para madispatcha itong si VP Sara. At ang pinakaika nga stronghold ng mga Duterte, itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito naman ginagawa mo, Senator Amy. Kaya ang pagmasahe dyan sa issue nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Again, pinapalakpakan ka namin dyan, madam. Maraming salamat. Kumbaga, ginampanan mo ang iyong tungkulin bilang isang senador. Yan naman ho tama. Ayan ho talaga ang trabaho ng isang senador. Pero kung yan ang magiging basyan namin kung bakit ka namin iboboto, parang ano naman ho yan, malabo. Pero kung dati pa, talagang meron kang nalalaman na party-party, dumudugo ang ilong, di ba? Kung meron ganong mga hanas na banat ka dati, baka ngayon, isa ko kami sa mga nagtatanggol sa inyo. Pero wala na ho talaga. Tapos na ang ano nyo. Pahinga na ho kayo. Ika nga, tulog-tulog din pag may time. At ganyan din ang gagawin namin sa kapatid mo, yan si Marcos Jr. Kung sino man ang ilalaban niya ng pagka-presidente sa 2028 presidential election, ganyan din gagawin namin sa kanya. Kagaya ng ginagawa namin ngayon sa'yo, ganun ang gagawin namin sa kandidato ng kapatid mong bangag. Ganun lang. Ay soberanya ng Pilipinas. Hindi ko matanggap eh. I cannot accept what happened. It was clearly a challenge and an insult to our sovereignty, to the functioning courts and our exemplary judges. And I cannot accept that this was the right thing to do. It had very little to do with being a Marcos versus the Dutertes. Kinakampihan, sabi mo, para sa akin, wala akong kinakampihan. Kinakampihan ko ang Pilipinas. Dahil hindi tama ang nangyari. On a personal note, ang nakita ko lamang ang nangyari sa tatay ko. Ganyan din ang ginawa sa ama ko, tinangay ang aking pamilya, dinala sa Hawaii, at para sa akin hindi katanggap-tanggap yun. Like President Duterte, my father announced time and again that he was prepared to face any Philippine court, but not a foreign court, given that all the alleged crimes and offenses were committed in Philippine territory against Filipino citizens. Ano naman ang pakialam ng dayuhan sa ating usapin? Nakita naman natin lahat ng tinangay na mga testigo, ang dokumento, lahat ng deposition nanggaling sa Pilipinas at dinala sa The Hague. Bakit hindi na lang natin ginawa dito? May nagsabi nga sa akin imported na nga yung rice, imported pa yung hustisya. Ano ba nangyayari sa bansa natin? Wala na ba ang Pilipinas? Okay, but then Senator, you also have Duterte's crimes against humanity. We are not denying. I am not in any way judging, denying. I'm not standing as his attorney. I have no doubt that there are actions that need to be answered for. But to my mind, given that the accused is Filipino, that the victims were Filipino, all the alleged crimes were committed in the territory of the Philippines, bakit hindi na lang dito? Kaya naman natin yan kung ano Paminsan-minsan tumatama naman tong si Manggo. ano na ang nangyari dito sa atin, bansa, na alam naman natin ang ampatuan, ang mamasapano, ang kung ano-ano na talagang kinakailangan panagutan. At nakita naman natin, nakinaya naman ang husgado natin yan. Bakit naman ito? Takot na takot tayo. Baka kaduwagan na imbes na dito sa Pilipinas kinakabahan kaya walang visa muna yung ating judiciary at tinangay sa ibang bansa. Hindi naman maganda yun. Ayoko naman na sabihin na wala nang pakinabang dito. Isara na natin lahat ng korte. Okay. So, para sa akin, wala ito sa pamilya eh. At pinipilit nila na pumanig ako sa kaapelyido ko o pumapanig sa mga kaibigan ko. Walang ganun eh. Para sa akin, ang tama ay tama, ang mali ay mali. Yun. Yan yung mga paninindigan na dapat 2 years ago na ginawa mo na. Yan di ngayon. Wala naman sanang problema eh, di ba? Wala naman sanang problema.
Yan yung mga bagay na dapat noong 2 years ago ginawa mo. 2 years ago nanindigan ka ng ganyan. Hindi ngayong malapit na eleksyon. Kasi nung mga naunang mga interview mo, kahit sinong magtanong sa'yo, sinasabi mo, ano lang, para ako sa Pilipino. Tama na yung away-away. Magkaisa na lang tayo. Diba? Tapos paparinggan mong, susundutan mo si Tambalusos. Diba ganun yung mga birada mo noon? Ngayon, nag-iba ka ng tono. Anong dahilan? Kasi mag-e-eleksyon. Ano sabi ni Boying sa'yo? Ito dalawa ho to, pinagsasabay na natin si Boying tsaka si Aimee. Wala naman ho tayong wala naman nung kwenta yung dalawa na yan. Ito lang, sila lang ho talaga. Yung 10 na yan, sila lang ho, sa kanila lang ho tayo magkakaroon ng tsansa na maibalik sa tamang landas itong bansa na to. Kung wala itong 10 na to, wala na, ayawan na ika. Pagkatapos ng eleksyon na to, pagka hindi natrabaho itong mga na to, itong nakaupo itong 10 na to, maging mga vlogger, wala na. May mga vlogger ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, mga DDS vlogger, naku, tatrabahuin ho nila yan. Kasi alam nila na iba ho ang eleksyon pagka presidential. Talagang yung mga vlogger, ano ho yan. Hindi ho ito ang test, ha? Pwede rin, test ito sa mga DDS vlogger kung paano nila ikakampanya. Itong mga kandidato. Ito kasi iba to, 10 ito 12 ito. Tapos labo-labo dito. Hindi ko kagaya pagka-presidente, ang dalawang maglalaban dyan, 2 lang. Tapos latagan ng plataforma. O yung mga pag-uusapang pangalan, 2 lang dito, napakarami. Yung iba ho talaga, hindi sinabi ko na ho sa inyo yan. Kaya noon pa lang, narinig natin yung mga pangalan ni Lacson, pangalan ni Soto, yung mga yung mga veterano, nung narinig natin, natin, kumbaga, nasabi na natin na mahirap talaga makapasok dito sa senatorial election. Pero pinipilit pa rin natin para kahit papaano merong makaantabay itong si Vice President Sara Duterte diyan sa Senado. No, ngayon pero kung itong ating 10 kandidato na to hindi nanalo, matagal-tagal pa hong iiyak yung mga kababayan nating OFW na nagmamahal sa ating bansa. Yung tipong pag naghalal sila, bumoto sila, umaasa sila, sa mga susunod na panahon, makakauwi na sila sa bansang Pilipinas at makakasama na nila ang kanilang mahal sa buhay. Pero pagka hindi nanalitang 10 na to, tagal-tagal pa kong pagtsitsagayan. Hindi naman natin sinasabi na pagkaupo ni VP, uuwi na kayo. Hindi ho yun. Pagka uwi ni VP, mailalagay sa tamang landas itong bansa na to. Hindi naman ibig sabihin na uwian na kagad. Kumbaga, may isa sa ayos yung mga problema, yung mga urgent concern ba? Di ba? O ano yung pang mga urgent concern? Gutom. Di ba? Yung gutom ho talaga ngayong mga panahon na to, kawalan ng trabaho sa ating bansa. Pagka gumanda na ekonomiya natin, dahil nasa tamang katinoan na namumuno sa ating bansa, doon tayo magkakatsansa na pwede na umuwi, marami ng oportunidad. Pero habang maraming gutom, talamak ang kriminalidad dyan, kung ano-ano pumapasok sa isip ng ating mga kababayan. Kaya kailangan natin na merong political will na pagsugpo dito sa dito sa kriminalidad. At lahat ng nagpalala sa kriminalidad dito sa administrasyon na to, sila ho dapat ang ikulong. So, Senator. paglaban ng tama, itama ang mali. So, Okay. iisa na lang tayo dyan. Alright, Senator, sinabi niyo ilaban ang tama, ang mali ay mali. And yet, you have Vice President Sara Duterte endorsing you. And the sitting Vice President, frankly speaking, refuses to answer or to account for how she spent confidential funds. She has names in her confidential funds like Mary Grace Piatos. I mean, pagkain na yung maraming nakapirma doon sa mga resibo. Pera po ng Ikaw naman na Ma'am Karen Davila, pambihira. Pagka nga naman tinamaan ka ng mga mainstream media dilawan. No? bayan yun. So, ang tanong rin ng marami on social media, Hindi lang, intelligence ko yun. Intelligence gathering yun. Alam nyo naman mga yun, mga AKA, mga alias. Hindi yung tunay na pangalan. No? Kahit lagay mo pa dyan si Piatos, si Cellphone, kung ano-anong pangalan paglagay nyo dyan, siyempre intelligence yun. Binibili ho nila doon impormasyon. Hindi ho pwedeng ilagay totoong pangalan. Kaya nasira ang intelligence community mula na napag-usapan yan Natatakot na ho sila, lalo na pagkapambabayad sa kanila, Intelligence and Confidential Fund. Alam mo naman yun.
binubola nyo na naman ang yung problema sa mainstream media, puro kagaguhan mga pinaggagawa nila. Why would you tolerate the Vice President refusing to hold herself into account, and here you are defending her and having your hand, kumbaga inendorso ka po pa niya. Don't you think she should answer? I don't know when I defended her. Hindi ako nagtatanggol sa kanya tungkol dito sa kung ano-anong alegasyon tungkol sa confidential funds. First of all, hindi ako pwede mag-comment dyan kasi kung sakasakali itutuloy na yan at manalo ako, magiging huwes ako dyan. So I'm unable to comment on that, and I certainly haven't defended her dahil I think she's more than competent to defend herself. She has a whole slew of lawyers all set to go, and I think we will have to hear the evidence when it finally reaches the Senate, and if I do finally reach the Senate. Okay. Eto mga kababayan, ang maipapayo ko na lang sa ating mga kababayan ngayong mga panahon na to, madaming dasal. Gabi-gabi magdasal ho tayo na maipanalo natin itong 10 kandidato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maliban doon, wala ho tayong ano dito, wala ho tayong pagka natalo tong 10 na to, wala na, tapos na. GG ho tayo sigurado. GG tayo. Kaya nga, good game. Yari ho ang sambayan ng Pilipino. I-impeach nila si VP Sara. Hindi makakauwi si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Visayas, Mindanao, solido na ho yan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Diyan sa Duterte, nakita na ho natin ang nanonostra na natin na magiging resulta dyan. Sigurado ho yan, Duterte niyang mga yan. Yung ano ho talaga, yung mga OFW Tagaluson, trabahuin nyo ho, magtulong-tulong ho tayo. No? Huwag nyo na akong i-share tong video na to. Kumbinsihin nyo na lang yung mga mahal nyo sa buhay na kailangan lang ibuto itong 10 na to. So always, maraming salamat to sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahalin natin ang Pilipinas.